EJK! Hustisa sa mga kapatid ninyong Moro! Ito na, naka-formation na sila guys, oh. Oh. Naka-formation na ang mga kapulisan. Nandiyan din ang mga SWAT, oh. Dito sa harapan ng Senado. Metro Manila nag-resign sa kanyang trabaho kasi hindi kaya ng kanyang konsyensya na tanggapin yung araw-araw na quota na tokhang na hinihingi ng kanyang mga boss. At yun lang daw ang paraan para siya ma-promote. So yun yung kanyang paraan upang maiwasan yung kasalanan na pumatay ng walang dahilan. Kasi po sa amin sa Ifugao, wala pong pinatay nung panahon po ng mga tokhang. Bakit? Kasi po sa aming kaugalian, sa ugaling katutubo, sa Cordillera, sa Ifugao, hindi basta-basta pwedeng pumatay ng walang dahilan. Kaya po sa amin, kung may mga drug addicts, kinakausap ng Provincial Social Welfare Officer at nagkakaroon ng matinding drug rehabilitation. So, pero sa ngayon, malinaw naman na ang hinihingi na magkaroon ng katarungan, mapanagutan at maaresto yung isang arkitekto ng EG case nung nakaraang pamahalaan. So, kung napapanood ko nga yung video na may tumatakbo sa loob ng Senado, nakakahiya. No? Napapanood po ng ibang tao na sa Senado pala, mahilig ang mga senador ng hide and seek. Pero gusto ko rin pong malaman kasi ano ba ang pananaw ng ating mga kababayan na wala dito. Kasi kahit man sumigaw tayo dito ng napakalakas, karamihan pa rin ng mga senador ay magbibingi-bingian at magbubulag-bulagan. Expected na yan. Mahirap palitan ang kanilang pananaw sa ngayon. Pero ako naniniwala, dahil sabi ng survey, 70% ng Pilipino naniniwala na dapat matuloy yung impeachment. So kung mahina tayo sa loob ng Senado pero sa Court of Public Opinion, karamihan ng mga Pilipino nananawagan ng pananagutan. Kaya po last week, 2 weeks ago, nasa Aklan ako, may kausap ako isang katutubo, isang ati. Siyempre tinanong ko, ano ba ang pananaw ninyo sa impeachment o sa mga nangyayari ngayong araw? Sabi nila, para sa kanila, yung impeachment ay tungkol sa kapangyarihan. O paano ginagamit ang kapangyarihan? Ito ba ay ginagamit ang political power para tumulong doon sa mga nasa laylayan katulad nila na mga atis, mga naunang tao sa Boracay pero pinapalaya sa kanilang ninunong lupa? Pagkos ang sabi nila, tila ang kapangyarihan ginagamit upang mapang-abuso ang mga nasa pwesto, upang para sa kanilang sariling interes. At kagabi lang, may mga farmers nang galing sa Cordillera kasi baksak ang presyo ng gulay ngayon. At naghahanap sila ng mga buyers dito sa Metro Manila. So nabanggit ko na bukas, kasi busy si Manay Laila de Lima at saka si Senator Kiko, yun sana ang gusto nilang kausapin. Pero sabi ko, bukas kasi meron kaming mobilization sa impeachment. Ano ba sa tingin nyo, kayong mga galing sa Solid North? Ano ba ang tingin ninyo sa impeachment? Anong kwento nila, farmers ito, taga Cordillera, Benguet at saka Ifugao? Sabi nila, parang lang katulad yan doon sa amin na bagamat mahirap kami, bihira kaming makakuha ng ayuda. At yung mga nakakakuha ng mga ayuda, iilan lamang, iisa lamang yung pumipirma doon sa TUPAD, doon sa AIX, doon sa AKAP, yung mga malapit sa politiko. Maaari pa na may mga kumuha ng ayuda na hindi naman totoong tao. Parang ganun lang naman daw yung confidential funds ni Sara Duterte. So yan ay pananaw ng isang Cordilleran farmer sa Solid North. So mga kaibigan, no? Itong pagtipon natin ngayon, panimula lang ito. Kinakailangan dalhin natin yung kwento sa mga sektor na ating kinabibilangan. Andoon ang laban. Maaaring upuan ito ng Senado, pero kung matindi ang public opinion, ang public clamor na magkaroon ng pananagutan, kikilos po ang ating mga senador. Yun po sana ang aking panawagan. So nandoon po ang ating laban. Kami po sa ML Party List,
saka sa Liberal Party, nauutusan po namin ang mga members na dali ng mga usapin na ito doon sa ating mga komunidad. Kaya muli, sisigaw na po ako. Gusto ko pong malaman kung hindi pa po tayo pagod. Isigaw po natin, Sara Duterte! Itisin! Itisin! Bato de la Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Mabuhay po kayo, Hagio! De La Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Sara Duterte! Itisin! Itisin! Bato de la Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Kulong lahat! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Magnanakaw, Sara, Sara, magnanakaw, magnanakaw! Ito, para kay Bato. Bato, 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 pugante. Bato, 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 pugante. Bato, 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 pugante. Pugante si Bato! Okay. Mga kasama, halos 3 taon, 2 taon na po natin ginagawa ito. 2 taon at bumalik na po tayo sa Senado. Kasi 2 beses na po na-impeach ng mababang kapulungan ng House of Representatives si Sara Duterte. At ngayon, tayong mga estudyante, kabataan, manggagawa, kababaihan, LGBT, ordinaryong mamamayang Pilipino ay nandito ngayon sa harap ng Senado muli. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pa rin kinoconvene ang impeachment trial court. Dumating pa. Ito pang mga senador na kung ano-anong pinagsasabi sa atin. Naalala niyo sinabi ni Robin Padilla last month lang? Mahina daw ang kabataan. Tama ba yan? Eh bakit ngayon siya yung umiiyak dahil sinigawan daw siya ni Senator Tito Pangilinan? Congress yung ginagawa. Si Bato de la Rosa, anong sabi? Handa daw niyang samahan ang kanyang tatay na karton. Tama? Eh bakit ngayon hindi siya makasagot sa mga interview ng media? Sabi niya, hayaan na lang sila, nakakatawa daw. Tama? Nakakatawa talaga. Nakakatawa at nakakadismaya na ang henerasyon natin ng kabataan at mga estudyante ang nakaabot sa ganitong Senado. Senado na tuwag! Senado na binibenta ang kanilang kaluluwa para sa mga kagaya ng mga Duterte. Senado na pinoprotektahan hindi ang susunod na henerasyon, hindi ang kabataan at mga estudyante, hindi ang mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pamilyang Duterte. Senadong ginagamit ang salita ng Diyos, si Kristo, ang Diyos, sa sarili nilang kagustuhan, sa sarili nilang pangangailangan, sa sarili nilang interes. Senado kung saan binakante lahat ng upuan, pero may mga naghihintay ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan at mga estudyanteng Pilipino. Ay dami natin nakabingbin sa mga committee ng education ni Sen. Bam Aquino, sa committee on health ni Sen. Risa Ontiveros, sa committee on agriculture ni Senator Kiko Pangilinan, pero pinakante daw nila yon. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman daw yon para sa impeachment, para daw yon baguhin yung liderato ng Senado at ayusin. Naniniwala ba tayo doon? Alam natin ang katotohanan, mga kasama. Binabarat ang mga estudyanteng Pilipino. Kulang-kulang ang mga classroom. Kulang-kulang ang sahod ng mga kaguruan. Hirap na hirap tayo sa ating mga paaralan habang sila nagpapakasasa dyan sa Senado. Lalong-lalo na yan si Bato. Pag kayo umabsent, drop kayo. Pag kayo mga estudyante, pag tayo mga estudyante ang hindi pumasok, hindi tayo makakagraduate. Tama? Pero si Bato, pagbalik, sinasabi niya, ayaw ba, Senator? Bigla niya sinasabi yun. Pinagmamalaki niya sa atin, tama? Tama! Kasi itong si Sara naman, hiningi niya ang due process. Ibinigay sa kanya ang lahat, hindi siya nagpakita sa House of Representatives. Ngayon, i-convene ng Senado ang impeachment trial court at magpakita siya, ipakita niya yung sinasabi niyang bloodbath. Tama? Sara
Iharap mo ang sarili mo sa pananagutan. Bato de la Rosa, sumuko ka na sa ICC! Kaya kantahin natin para marinig nila. Sara-sara magnanakaw, Sara-sara magnanakaw, Sara-sara magnanakaw, magnanakaw! Si Bato! 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 Pupunta! Bato! Bato ay bugante! Bato! 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 Bugante! Bugante si Bato! Litisin! Litisin si Sara Duterte! Sara Duterte! Bato de la Rosa! Maraming salamat mga kasama at hanggat hindi umarap si Sara sa impeachment